Sampung nakakatakot na kagubatan sa mundo. Welcome back sa Arvin Polo TV. Ang gubat ay napakalaki at napakasukal at napakaganda kung iisipin. Pero sa kabila ng napakaganda niyang katangian, ay alam mo ba na marami din ditong nangyayaring kababalaghan? Oo, tama ka nang iniisip. May ilang mga kwento ang nagsisilabasan tungkol sa pagpapakita ng mga multo at hindi pangkaraniwang mga bagay tulad ng anino at liwanag sa kagubatan. Pero ang tanong, ano-ano bang kagubatan ang nakakatakot puntahan? Saan kaya ito matatagpuan? At ano-ano din kaya ang mga nagpapakita dito? At yan ang ating aalamin. Number 1. Aokigahara Forest. Ang Aokigahara Forest o kilala rin bilang Sea of Trees ay matatagpuan sa northwest part ng Mount Fuji sa Japan. Ang gubat na ito ay mayroong lawak na humigit kumulang 35 square kilometers. Ang Aokigahara ay matagal ng bahagi ng kultura ng Japan. Noong panahon ng Edo, nauugnay ito sa mga alamat ng yurei o mga kaluluwang ligaw. Sinasabi na ang kagubatang ito ay tirahan ng mga espiritu ng mga taong nagpakamatay o iniwan ng kanilang mga pamilya. Ang kasaysayang ito ng mga kwento tungkol sa mga multo ay naging dahilan upang mas lalong maging nakakatakot ang Aokigahara. Samantala, ang gubat na ito ay matatagpuan sa isang rehiyon na kung saan nagaganap ang mga volcanic activities, kung kaya't ang lupa dito ay binubuo ng hardened lava na nagmula sa pagputok ng Mount Fuji noong 864 CE. Dahil dito, ang lupa sa Aokigahara ay sobrang makapal at hindi rin ito madaling pasukin. Ito marahil ang dahilan kung bakit kakaunti lamang ang wildlife na naninirahan dito. Gayon din, ang dami ng mga puno at kaunting bilang ng mga hayop dito ay nagiging sanhi upang maging tahimik ang lugar na ito. Bukod dito, ang Aokigahara ay kilala sa buong mundo bilang isang suicide forest. Mula pa noong 1950s, ang kagubatan ay naging isang kilalang lugar para sa mga taong nagpapakamatay. Ayon sa mga ulat, mahigit 100 na tao ang nagpapakamatay dito taon-taon, ngunit ang eksaktong bilang ng mga nagpapakamatay dito ay hindi palaging tiyak dahil sa lawak ng kagubatan, kung kaya't nahihirapan sila sa paghahanap sa mga katawan. Ang mataas na bilang ng mga nagpapakamatay dito ay nag-udyok sa mga local authorities na maglagay ng mga signboard na mayroong mga nakasulat na message ng pag-asa at mga impormasyon kung saan pwedeng humingi ng tulong. Ngunit sa kabila ng malungkot na mga kaganapan sa Aokigahara, ang pamahalaan at mga non-profit organizations ay patuloy na nagsasagawa ng mga kampanya upang mapigilan ang pagpapakamatay sa gubat na ito. Bagaman kilala ito bilang isang lugar kung saan nagaganap ang maraming mga trahedya, ang Aokigahara ay itinuturing din bilang isang tourist destination para sa mga hikers at nature enthusiasts dahil sa natatanging ganda at katahimikan sa lugar na ito. Number 2. Hoya-Baciu Forest. Ang Hoya-Baciu Forest ay matatagpuan sa western part ng lungsod ng Cluj-Napoca sa Transylvania, Romania. Kilala ito bilang isa sa mga pinakanakakatakot na kagubatan sa mundo. Tinagurian din ito bilang Bermuda Triangle ng Romania. Ang kagubatang ito ay may lawak na humigit kumulang 250 hectares at naging kilala dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari at mga kwento tungkol dito. Samantala, ang pangalan ng Hoya-Baciu Forest ay nagmula sa isang alamat tungkol sa isang shepherd na nagngangalang Baciu. Sa kwentong ito, sinasabi na dinala ni Baciu ang kanyang 200 na mga tupa sa kagubatan, ngunit hindi na siya muling nakita. Mula noon ay maraming mga ulat hinggil sa mga nawawalang tao, kakaibang apparitions at hindi maipaliwanag na mga ilaw ang nagpapatunay na sa kagubatang ito ay may mga nangyayaring paranormal activities. Kaugnay pa nito, isa sa mga pinakakapansin-pansing katangian ng kagubatan ay ang clearing o circle na matatagpuan sa gitna nito. Ang lugar na ito o kilala rin bilang The Clearing ay isang pabilog na bahagi ng kagubatan na tila walang anumang puno o halaman. Ayon sa mga residente at mga mananaliksik, ang clearing na ito ay may mataas na antas ng electromagnetic activities at pinaniniwalaan na ito ang sentro ng paranormal energy sa lugar. Marami namang mga bisita ang nagsabi na nakaramdam sila ng pagkahilo at matinding takot habang sila ay nasa loob ng clearing. Maliban pa rito, ang kagubatan ay unang nakilala sa buong mundo noong 1968 dahil sa biologist na si Alexandru Sift. Sinasabi na nakuhanan niya ng mga larawan ng isang hindi maipaliwanag na lumulutang na bagay sa itaas ng kagubatan. At mula noon ay maraming mga paranormal investigator, UFO enthusiasts at mga curious explorer
ang nagtungo sa Hoya Batiu upang maghanap ng ebidensya tungkol sa mga kakaibang pangyayari. Dagdag pa rito, maraming mga kwento ang nagsasabi na may mga nakitang mga multo dito, mga kakaibang anino at mga lumulutang na ilaw sa kagubatan. Ang mga bisita ay nagsabi din na bigla na lang nagkaroon ng mga sugat sa kanilang katawan, nakarinig ng mga kakaibang tunog at nakaramdam ng matinding takot at pagkabalisa. Ngunit may ilan namang nagsasabi na may naramdaman silang parang sumusunod sa kanila habang sila ay naglalakad sa kagubatan. Number 3, the Devil's Tramping Ground. Ang Devil's Tramping Ground ay isang lugar na puno ng mga misteryo at alamat na matatagpuan sa North Carolina, USA. Ang lugar ay kilala dahil sa isang bilog na lupa na makikita dito at ito ay may sukat na 40 feet in diameter. Ang bilog na ito ay natatangi dahil walang anumang halaman ang tumutubo dito. Ang pangalang The Devil's Tramping Ground ay nagmula sa mga kwento at alamat na nagsasabi na ito ay isang lugar kung saan naglalakad-lakad ang dyablo tuwing gabi. Kaugnay nito, sinasabi na ang dyablo ay madalas na naglalakad sa bilog na ito at iniisip kung paano niya sisirain ang buong mundo. At dahil sa kanyang galit at mga ginagawa ay walang anumang halaman ang tumutubo sa lugar na ito. Sa gabi, sinasabing naglalakad siya ng paikot-ikot dito kung kaya't walang anumang bagay na iniiwan sa loob ng bilog ang matatagpuan pagsapit ng umaga. Gayon din, may ilang mga residente na nagsabi na ang mga bagay na iniwan sa loob ng bilog tulad ng bato o kahoy ay nakikita sa labas nito kinabukasan. Bukod sa mga alamat, marami ring nagsasabi na may kakaibang energy sa lugar na ito. Maraming bisita ang nagsasabi na nakararamdam sila ng hindi maipaliwanag na kaba o takot habang nasa loob ng bilog. May mga ulat din tungkol sa mga kakaibang ingay at ilaw tuwing gabi. Ang ilan ay naniniwala na ang bilog ay isang portal patungo sa ibang dimension o maaari ding isang lugar na puno ng supernatural energy. Dahil dito, noong 1950 ay maraming mga mananaliksik ang nagtangkang alamin ang dahilan kung bakit walang tumutubong halaman sa loob ng bilog na ito. Nagsagawa sila ng iba't ibang pagsusuri sa lupa ngunit walang natagpo ang kakaiba dito. Number 4, Dowhill Forest. Ang Dowhill Forest ay matatagpuan sa Kurseong, West Bengal, India. Ang kagubatan na ito ay nababalot ng mga kwento tungkol sa mga multo, kababalaghan at iba pang hindi maipaliwanag na mga pangyayari na nagdulot ng matinding interes sa mga paranormal enthusiasts at adventurers. Ang Dowhill Forest ay bahagi ng Darjeeling District na kilala sa malamig na klima at nakamamanghang tanawin. Ang lugar na ito ay mayaman sa biodiversity at nagsisilbing tirahan ng iba't ibang uri ng halaman at hayop. Sa gitna ng kagubatan ay matatagpuan ang Dowhill Victoria Boys High School, isang lumang paaralan na itinatag noong panahon ng colonialism. Ang paaralang ito ay kilala rin sa mga kwento tungkol sa mga kababalaghan. Gayon din, ang Dowhill Forest ay sumikat dahil sa mga kwento tungkol sa mga multo. At isa nga sa pinakakilalang kwento ay ang tungkol sa Headless Boy. Ayon sa mga saksi, may ilang nakakita sa isang batang lalaki na naglalakad sa kagubatan na walang ulo. Karaniwan daw itong naglalakad sa kahabaan ng forest trail at bigla na lang nawawala. Marami ring ulat ang nagsasabi na may narinig silang mga boses ng mga bata sa loob ng school kahit na wala ditong tao. Dagdag pa rito, bukod sa mga multo, ang gubat na ito ay puno rin ng mga ulat tungkol sa iba pang mga paranormal activities. Maraming mga tao ang nagsabi na naramdaman nila na parang may sumusunod sa kanila habang sila ay nasa kagubatan. Ang mga puno at paligid ng kagubatan ay tila naglalabas ng isang kakaibang energy na nagbibigay ng malamig at nakakatakot na pakiramdam. Bukod dito, mayroon ding mga nagsasabi na nakakakita sila ng mga anino o mga image ng mga tao na bigla na lamang nawawala. Bilang resulta, ang Dowhill Forest ay naging sentro ng interes para sa mga paranormal researchers. Maraming grupo ang nagpunta dito upang magsagawa ng mga investigasyon gamit ang iba't ibang kagamitan tulad ng electromagnetic field detectors, infrared cameras at audio recording devices. Number 5, Wychwood Forest. Ang Wychwood Forest ay matatagpuan sa Oxfordshire, England. Ito ay isang sinaunang gubat na puno ng mga kwento ng kababalaghan. Sa loob ng maraming taon, ang kagubatan na ito ay naging sentro ng iba't ibang alamat at paranormal activities na humihikayat sa mga researchers, ghost hunters at mga mahihilig sa history na bisitahin ito.
Kaugnay pa nito, ang Witchwood Forest ay bahagi ng Cotswolds Area of Outstanding Natural Beauty. Ang pangalan nito ay pinaniniwala ang nagmula sa salitang Wiche na tumutukoy sa isang tribo ng Saxon na dating nanirahan sa lugar. Ang gubat ay mayaman naman sa flora at fauna at nagsisilbi rin itong tirahan ng iba't ibang uri ng hayop tulad ng mga ibon at mamal. Subalit ang lugar na ito ay nababalot din ng mga misteryo. Ang isa sa mga pinakakilalang kwento ng kababalaghan sa Witchwood Forest ay ang kwento ng Countess of Dudley. Ayon sa alamat, si Countess Sarah ay namatay sa kagubatan noong 1858 matapos mahulog sa kanyang kabayo. Ang kanyang multo na nakasuot ng isang puting gown ay sinasabing nagpapakita sa kagubatan at sa mga kalapit na lugar. Ang mga nakakakita sa kanyang multo ay sinasabing nagkakaroon ng hindi magandang kapalaran. Karagdagan pa dito, isa pang kilalang alamat ay ang kwento tungkol sa mga mangangaso sa kagubatan. Ang mga mangangaso na nawawala tuwing gabi ay sinasabing nakaranas ng mga paranormal activities tulad ng mga kakaibang tunog at mga kaluskos ng mga hindi nakikitang nilalang. Dahil dito, ang Witchwood Forest ay naging paksa ng maraming paranormal research. Ang mga ghost hunters at paranormal researchers ay nagtungo sa kagubatan upang makuha ang mga ebidensya na magpapatunay sa mga kababalaghang ito. Ang ilan sa mga pinakakilalang pagsisiyasat na isinagawa ay nagpapakita ng mga larawan ng mga apparitions, mga recordings ng mga hindi maipaliwanag na tunog at mga personal na kwento tungkol sa mga hindi pangkaraniwang karanasan sa gubat na ito. Number 6. Freetown Fall River State Forest. Ang Freetown Fall River State Forest ay isang lugar na punong-puno ng kasaysayan, misteryo at magagandang tanawin na matatagpuan sa southeastern Massachusetts, USA. Ang kabuuang sukat nito ay umaabot ng humigit kumulang 5,441 acres at mayroong mga hiking trails, biking paths at picnic areas. Ngunit, ang kagubatan na ito ay mayroon ding madilim na kasaysayan ng paranormal incidents. Ang kagubatan ay bahagi ng mas malaking area na tinatawag na Bridgewater Triangle. Maraming naiulat na mga paranormal activities dito tulad ng mga UFO sightings, ghost apparitions at iba pang mga nakakatakot na pangyayari. Sa Freetown Fall River State Forest, maraming mga residente at mga turista ang nagkwento tungkol sa mga naranasan nila sa gubat. Kabilang dito ang mga sightings ng Pukwudgies. Ito ay maliit na mga nilalang mula sa Algonquin folklore na sinasabing nagiging dahilan ng kasamaan at nagtutulak sa mga tao upang saktan ang kanilang sarili. Samantala, isa sa mga kilalang insidente sa kagubatan ay ang tinatawag na The Cult Murders na nangyari noong 1970s at 1980s na kung saan ay maraming mga kaso ng ritual na pagpatay ang naiulat mula dito. Ang mga pagpatay na ito ay pinaniniwala ang may kaugnayan sa satanic cults. Kaugnay nito, maraming mga krimen ang hindi pa rin nalulutas at ang mga pulis at mga paranormal investigators ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon tungkol sa mga pangyayaring ito. Sa kabilang banda, ang Freetown Fall River State Forest ay mayaman din sa mga likas na yaman at wildlife. Ang kagubatan ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang uri ng hayop tulad ng deer, fox at iba't ibang uri ng ibon. Mayroon din itong mga freshwater ponds at streams na nagbibigay ng habitat sa mga aquatic species. Bukod pa dito, ang mga hiking trails ay nakakatulong din sa mga turista upang ma-explore ang iba't ibang bahagi ng kagubatan. Ang Freetown Fall River State Forest ay isa ring kilalang tourist destination na sakto para sa mga outdoor activities. Ang mga turista ay maaaring mag-enjoy sa pamamagitan ng hiking, mountain biking, horseback riding at maaari din silang mag-camping. Kaugnay nito, ang gobyerno ng Massachusetts ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang pangalagaan ang Freetown Fall River State Forest. Ang Department of Conservation and Recreation o DCR ang siyang nangangalaga sa mga trails at facilities upang matiyak na ang kagubatan ay ligtas at accessible para sa lahat ng bisita. Number 7. Old House Woods. Ang Old House Woods ay isang kilalang lugar na puno ng mga alamat at misteryo sa Gloucester County, Virginia, USA. Matatagpuan ito malapit sa Chesapeake Bay at ang pangalan nito ay pinaniniwalaang nagmula sa isang lumang bahay na dating nakatayo sa kagubatan. Ang bahay na ito ay sinasabing itinayo noong 18th century, ngunit nasunog ito noong 1920s. Ang kagubatan at ang lumang bahay ay kilala dahil sa mga naitalang paranormal activities at mga kwento tungkol sa multo,
Ang isa sa mga pinakakilalang alamat tungkol sa Old House Woods ay ang kwento tungkol sa nawawalang kayamanan. Ayon sa mga alamat, may mga pirata na nagpunta sa kagubatan upang itago ang kanilang mga ninakaw na kayamanan noong 17th century. Ang mga piratang ito ay pinaniniwala ang pinatay, ngunit ang kanilang mga multo ay nakikita pa rin sa lugar at naghahanap ng kanilang nawawalang kayamanan. Kaugnay nito, maraming mga residente at mga bisita ang nagsasabi na nakakita sila ng mga multo ng pirata, mga naglalakad na kalansay at mga lumulutang na ilaw sa kagubatan. Maliban pa dito, ang mga residente sa lugar ay mayroon ding mga kwento tungkol sa isang mahiwagang barko na lumilitaw at nawawala sa Chesapeake Bay. Ang barkong ito ay pinaniniwalaan na isang ghost ship na may kaugnayan sa mga pirata na naglagay ng kanilang kayamanan sa Old House Woods. Ayon sa mga kwento, ang barko ay nakikita sa baybayin at puno ng mga multo. Ang barko at mga multo na ito ay nawawala na parang bula matapos ang ilang sandali. Ngunit bukod pa sa mga pirata at ghost ship ay may mga kwento din tungkol sa mga kakaibang nilalang sa Old House Woods. Ang mga tao ay nagsasabi na nakakita sila ng mga kakaibang hayop at mga nilalang na lumalabas sa kagubatan tuwing gabi. At ang ilan naman ay nagsasabi na nakakita sila ng mga humanoid creatures na may mga kakaibang anyo at hindi maipaliwanag na kilos. Ang mga nilalang na ito ay sinasabing nagtatago sa dilim at lumilitaw lamang kapag walang tao sa paligid. Dahil dito, maraming mga bisita ang nagsasabi na nakakaramdam sila ng takot at bigla ang paglamig kahit na mainit ang panahon. Ang mga tunog ng mga hakbang, mga bulong at mga biglaang kaluskos sa mga dahon ay karaniwang naririnig ng mga pumapasok sa kagubatan. Ngunit ang ilan naman ay madalas na nakakaramdam na parang may sumusunod o nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Sa kabila nito, ang Old House Woods ay isang kilalang destination para sa mga paranormal investigators. Maraming mga grupo at individual na interesado sa paranormal ang bumisita sa lugar upang mag-imbestiga at kumuha ng ebidensya tungkol sa mga paranormal activities na nangyayari sa lugar. Ang ilang mga investigator ay nakapag-record ng mga kakaibang boses, mga larawan ng mga lumulutang na ilaw at maging ang mga anino na gumagalaw sa mga puno. Number 8. Isla de las Muñecas. Ang Isla de las Muñecas na kilala rin bilang The Doll Forest ay isang kakaibang lugar na matatagpuan sa Xochimilco, Mexico. Ang isla ay nakilala dahil sa pagkakaroon ng libu-libong mga manikang nakabitin sa mga puno na nagpapakita ng isang nakakatakot at kakaibang tanawin. Ngunit ang kwento tungkol sa lugar na ito ay nagmula sa isang lalaki na nagngangalang Don Julian Santana Barrera. Sa loob ng halos 50 years ay nangongolekta siya ng mga manika at isinasabit niya ang mga ito sa buong isla. Pero bakit nga ba niya ito ginagawa? Ayon sa alamat, may isang batang babae ang nalunod malapit sa isla. Natagpuan naman ni Don Julian ang katawan ng bata, ngunit ilang araw pagkatapos ng insidente ay nakakita siya ng isang manika na lumulutang sa kanal. At bilang paggalang at upang matahimik ang kaluluwa ng bata, ay sinabit ni Don Julian ang manika sa isang puno. Subalit, hindi niya naramdaman na sapat na yon. Kaya nagsimula siyang mangolekta ng mas marami pang mga manika na kadalasan ay sirana mula sa mga basurahan at mga kanal at isinabit niya ang mga ito sa buong isla. Sa paglipas ng panahon, ang isla ay napuno ng libu-libong mga manika. Nakaramihan dito ay sira-sira, walang mga mata at ang iba ay putol-putol na ang bahagi. Sa kabila nito, ang lugar na ito ay dinarayo ng mga turista dahil sa kakaibang kapaligiran at sa mga alamat na nakapalibot dito. Subalit, marami sa mga bisita ang nagsasabi na nakakaramdam sila ng mga espiritu at ang ilan naman ay nagsasabing naririnig nila ang bulong at paggalaw ng mga manika kahit na walang hangin. Dagdag pa dito, si Don Julian Santana Barrera ay namatay noong 2001 at ayon sa mga kwento, ang kanyang katawan ay natagpuan sa parehong lugar kung saan niya nakita ang batang babae na nalunod. Dahil sa kanyang pagkamatay ay mas lalo pang nadagdagan ang kababalaghan ng isla. Number 9. Enchanted Forest. Ang Enchanted Forest o Trollskogen ay isang kilalang kagubatan na matatagpuan sa isla ng Åland sa eastern part ng Sweden. Ang lugar na ito ay kilala dahil sa misteryosong kapaligiran nito na kung saan ang bawat sulok at daan ay tila bumabalik sa nakaraan at puno ng mga alamat at kwento mula sa mga sinaunang panahon. Ang kagubatan na ito ay bahagi rin ng Bödakusten Östra Nature Reserve.
Ang Trollskogen ay may magagandang tanawin na kung saan ay makikita mula dito ang mga sinaunang pine at juniper trees na may kakaibang mga anyo dahil na rin sa malalakas na hangin na nagmumula sa Baltic Sea. Matatagpuan din dito ang mga matatandang oak trees na tinatayang may edad na umaabot sa 100 years. Bukod pa dito, ang gubat na ito ay kilala din sa archaeological sites na nagtataglay ng mga artifacts na nagmula pa sa sinaunang panahon. Matatagpuan dito ang mga artifacts ng mga sinaunang kuta tulad ng Torsbergen na isang lumang Viking fortification. Ang mga stone labyrinths at megalithic structures ay nagbibigay din ng pagkakataon upang malaman ang kasaysayan ng rehiyon. Bagaman ang Enchanted Forest ay kilala sa magagandang tanawin, mayroon din naman itong iba't ibang kwento ng kababalaghan. Ang pinakakilalang alamat tungkol sa Trollskogen ay ang mga troll na sinasabing naninirahan dito. Ayon sa mga kwento, ang mga troll ay mga malaking nilalang na mahilig manggulo at manakot ng mga tao. Sila ay sinasabing nagtatago sa mga sinaunang puno ng kagubatan, lalo na sa paligid ng Troll Oak. Bukod sa mga troll, sinasabing may mga elves at iba pang fairy folk na naninirahan din sa kagubatan. Ayon sa alamat, ang mga elves ay madalas na makikita sa mga madilim at liblib na bahagi ng kagubatan at may mga pagkakataon na nagpapakita din sila sa mga nawawalang hikers o mga batang naglalaro sa kagubatan. Ang mga fairy folk naman ay sinasabing nagdadala ng swerte o kamalasan. Maliban pa dito, may mga naiulat din na mga kwento tungkol sa pagpapakita ng mga multo. Ang ilan sa mga bisita ay nagsasabing nakakita sila ng mga anino o mga hugis na parang tao na biglang nawawala. Number 10, Pine Barrens. Ang Pine Barrens, na kilala rin bilang Pinelands, ay isang malawak na rehiyon sa southern New Jersey, USA. Ang lugar na ito ay may sukat na umaabot sa humigit kumulang 1 million hectares at itinuturing na isa sa pinakamalaking wildland areas sa eastern United States. Ang Pine Barrens ay mayaman din sa biodiversity at nagsisilbing tahanan ng maraming uri ng halaman at hayop na hindi makikita sa ibang lugar sa mundo. Ang ecosystem ng Pine Barrens ay binubuo ng malalawak na kagubatan na mayroong mga pine at oak tree, mga wetlands at mga ilog. Ang lupa dito ay sandy at acidic, kung kaya't kakaunti lamang ang mga halaman na maaaring mabuhay dito. Ngunit sa kabila nito, marami ding mga kwento tungkol sa mga multo at mga misteryosong nilalang na nakatira sa lugar. Ang pinakakilalang kwento ng kababalaghan dito ay ang alamat ng Jersey Devil. Ayon sa alamat, ang Jersey Devil ay isang halimaw na may katawan ng kabayo, may pakpak ng paniki at may buntot naman ng demonyo. Gayon din naman, ang halimaw na ito ay pinaniniwala ang ipinanganak noong 18th century. Ayon sa kwento, isinumpa siya ng kanyang ina na si Deborah Leeds kung kaya't siya ay naging isang demonyo. Kaugnay nito, maraming mga residente at bisita ang nag-ulat ng mga kakaibang tunog, mga yapak at mga sightings ng Jersey Devil lalo na tuwing gabi. Bukod sa Jersey Devil, marami ding mga kakaibang nilalang ang nakita sa lugar katulad ng White Stag. Ang White Stag ay isang misteryosong puting usa na sinasabing nagpapakita sa mga driver sa kalagitnaan ng gabi lalo na sa mga delikadong kalsada upang magbigay ng babala tungkol sa paparating na panganib. May mga ulat din tungkol sa mga ligaw na aso na may pulang mga mata na naglalakad sa kagubatan at nagpapakita ng kakaibang mga pag-uugali. Subalit, marami ding mga tao ang nagsasabi tungkol sa mga kakaibang insidente tulad ng mga nawawalang tao, mga sasakyang biglang humihinto ng walang dahilan at mga devices na bigla na lamang nawawalan ng battery.